niya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa Police Regional Office 1. 1.7 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa operasyon sa Dasmariñas. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu nasabat sa Iloilo City ng PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa pinalakas na kampanya laban sa insurhensiya ng Philippine National Police, 26 na miyembro ng Communist Terrorist Group at Communist Front Organizations ang voluntaryong sumuko sa Police Regional Office 1. Tinutukan yan ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Nararamdaman ang epekto ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan sa Ilocos Region matapos na 26 na kasapi ng Communist Terrorist Group at mga kaugnay na organisasyon ang sumuko sa Police Regional Office 1 nitong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa bilang na ito, 2 ay mga aktibong kasapi ng CTG, 3 ay New People's Army sa mga baryo, 18 ay miyembro ng Communist Front Organizations, 2 ang CFO supporters, at 1 naman ang Underground Mass Organization member. Isinuko rin ng mga dating rebelde ang 4 na piraso ng iba't ibang uri ng baril at 1 pampasabog. Ayon kay Police Brigadier General Dendo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang PRO-1 ay mananatiling matatag sa pangakong pangangalagaan ang estado ng matatag na panloob na kapayapaan at seguridad. Patuloy naming isusulong ang walang humpay na adhikain tungo sa kapayapaan upang matiyak na ang bawat mamamayan ay mamumuhay ng ligtas sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pahayag ni Police Brigadier General Reyes. Ang naturang tagumpay ay bunga ng mas pinagtibay na kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at mga mamamayan na patuloy na nagtutulungan upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa rehiyon, kung saan ang kapulisan ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. 4 na lalaki arestado sa operasyon ng Dinalupihan PNP matapos masabat ang 212,000 pesos na halaga ng iligal na troso sa
sa Dinalupihan, Bataan. Ang report ay mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. 4 na individual ang naaresto sa ikinasang anti-illegal logging operation ng mga operatiba ng Dinalupihan Municipal Police Station, katuwang ang DENR at Menro sa Barangay Santa Isabel, Dinalupihan, Bataan. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, matapos makatanggap ng ulat mula sa MBDA hinggil sa nagaganap na illegal logging sa nasabing lugar. Nasamsam sa operasyon ang mga troso ng punong acacia na tinatayang may volume na 12.52995 cubic meters o 5,312.69 board feet na may kabuuang halagang 212,500 pesos. Dinala na sa kustodiya ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon, habang inihahanda ang kasong paglabag sa PD 705 o Revised Forestry Code of the Philippines at RA 9175 o Chainsaw Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa patuloy na kampanya ng Bataan PNP laban sa mga paglabag sa batas pangkalikasan. Bilang suporta sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Pro-3, at sa pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief PNP, upang mapangalagaan ang kalikasan at masiguro na ang mga lumalabag ay mapapanagot sa batas. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. 1.7 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat sa dalawang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Dasmariñas. Patrolwoman Jevi Marie Famoso, ibalita mo. Dalawang high-value individuals ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng PDEU Cavite PPO at Dasmariñas Component City Police Station. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Chester Noel R. Burlungan, Chief ng PIU, ang mga suspect na sina alias Fighter at Mart, kapwa residente ng Dasmariñas City. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 250 gram ng hinihinalang shabu na may standard drug price na umaabot sa 1.7 million, 4 na heat-sealed plastic sachet, isang 500 buy-bust money at isang belt bag. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA at gamit ang Alternative Recording Device o ARD para sa dokumentasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dasmariñas CCPS ang mga sospek at sasampahan ng kaukulang kaso. Sa pahayag ni Police Colonel Ariel R. Red, Acting Provincial Director ng Cavite PPO, kanyang iginiit na ang pagkakahuli ng dalawang high-value individual at pagkakasamsam ng malaking halaga ng shabu ay malinaw na patunay ng ating patuloy na kampanya laban sa illegal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng ating komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevi Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Sa patuloy na programa ng pamahalaan, voluntaryong sumuko ang isang leader ng Communist Terrorist Group sa Ginubatan, Albay. Ang buong detalye ay mula kay Police Corporal Angeli Torrecampo. Isang dating mataas na opisyal ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na sumuko sa pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar sa Ginubatan, Albay. Kinilala ang sumukong individual sa alias na Saur, 64 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng bayan ng Kamalig, Albay. Ayon sa ulat, si alias Saur ay dating nagsilbing commanding officer ng Sangay Military Sector, Sangay ng partido sa lokalidad at political instructor officer ng Sandatang Unit ng Propaganda ng Kilusan. Kabilang sa mga lugar na dati niyang naging baluarte ng operasyon ay ang Gubat at Bakon sa Sorsogon at mga bayan ng Manito, Huvillar at lungsod ng Legazpi sa Albay. Isinagawa ang pagsuko sa presensya ng mga operatiba mula sa Ginubatan Municipal Police Station, katuwang ang Albay 1st PMFC, Regional Mobile Force Battalion 5, 93rd Special Action Company ng 9th Special Action Battalion, Albay Police Intelligence Unit at ang 49th Infantry Battalion ng 9th Infantry Division ng Philippine Army.
Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya ng Ginubatan MPS ang sumukong CTG member para sumailalim sa isang masusing proseso ng debriefing upang masuri ang kanyang pagkakasangkot sa Communist Terrorist Group. Ang PNP Bicol ay patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan na nalihis ng landas dahil sa impluwensya ng maling ideolohiya na magbalik loob sa gobyerno upang mamuhay ng maayos at mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Mula dito sa Rayong Bicol, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Angelito Recampo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Torrecampo. Pasig City PNP nakiisa sa isinagawang signing of the Commitment Agreement in Support Training and Educational Program for DOJ prosecutors and law enforcement agents sa Pasig City Hall. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Ang pulisya ng lungsod ng Pasig sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Hendrix B. Mangaldan, hepe ng pulis na kinakatawan ni Police Major Alan C. Abakita, Deputy Chief of Police for Operations, kasama si Police Captain Resel E. Guevara, Chief Station Community Affairs and Development Section, ay dumalo sa isinagawang signing of commitment agreement bilang suporta sa programa ng pagsasanay at edukasyon para sa mga DOJ prosecutors and law enforcement agents na ginanap sa People Hall, 3rd floor Temporary City Hall, Bridgetown, Barangay Rosario, lungsod ng Pasig. Ang nasabing kasunduan ay nilagdaan ng mga kilalang dumalo, kasama sina DOJ Undersecretary Frederick A. Vida, Mayor Victor Vico Reyes Soto, City Prosecutor Ray Camilo B. Dumlao II, at kinatawan mula sa United Nations Office on Drugs and Crime. Ang maasahan natin sa programang ito ay ang patuloy na pagtutulungan, patuloy na komunikasyon sa iba't ibang mga actors dito para sa paglalatag ng katarungan sa ating mga kababayan. Pagtutulungan ng LGU, ng kapulisan, ng DOJ, ng mga prosecutors, at iba pang mga law enforcement agencies na sa dulo kasi ang makikinabang nito ang taong bayan. Pag napataas natin ang antas ng kaalaman, karunungan at kasanayan ng iba't ibang law enforcement agencies, mas mapapadali natin ang trabaho ng lahat at mas mabibigyan natin ng sapat at angkop na serbisyo ang ating mga kababayan. At sa pangunguna ngayon, narinig naman natin, nasaksihan natin na tumataya ang City of Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico na tutulong sila at basta't sila narito para tulungan tayo. Kaya ito po ay magandang hudyat para sa ating lahat para matugunan natin yung pangangailangan ng ating kababayan. Isa ang Pasig City Police Station sa benepisyaryo sa nasabing programa kasama ang mga prosecutors ng Department of Justice ng Pasig City. Naging matagumpay ang programa sa tulong at suporta ng lokal na pamahalaan ng Pasig City. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. EPD Kids Day o isang araw ng kasiyahan para sa mga anak ng pulis. Matagumpay na naisagawa sa Eastern Police District. Patrolwoman Melin Loquias sa report. Sa Eastern Police District, hindi lamang serbisyo publiko ang binibigyang halaga, kundi maging ang kapakanan ng pamilya ng ating mga kapulisan. Isinagawa ang EPD Kids Day 2025 na may temang isang araw ng kasiyahan para sa mga anak ng kapulisan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ni Police Brigadier General Adan T. Lagradante, District Director ng Eastern Police District, na layuning mapaangat ang moral ng bawat pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at halaga sa kanilang mga anak at higit sa lahat, mapasaya sila. Pinasinayaan ang makulay na aktibidad ni Police Brigadier General Lagradante kasama ang EPD Command Group at District Staff na sa mahigit 100 bata na anak ng mga pulis at non-uniform personnel ang dumalo at nakisaya. Tampok sa programa ang pagpapakita ng talento ng mga bata sa pag-awit at pagsayaw. Samahan pa ng mga nakakatuwang kiddie parlor games at mga magic show na tunay na nagbigay ngiti sa kanilang mga mukha. Bawat kalahok ay tumanggap ng souvenir, t-shirt at iba't ibang papremyo gaya ng school supplies, tsokolate, candies at mga laruan.
Masaya po ako na nagkaroon ng Kids Day sa EPD. Maraming salamat po. Hindi yung kanyang activity. Party for Kids. It's the first time in history na nangyari ito sa Eastern Police District. Pinapasalamatan ko yung may idea nito, may wisdom dito sa activity ko. No other than our district director. And I think this will be a successful party. Isang masayang araw na puno ng halakhak at kulay ang nagbigay inspirasyon hindi lamang sa mga bata, kundi lalo na sa kanilang mga magulang na bahagi ng EPD. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Melin Biloquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loquias. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 4 na drug suspect matapos mahuli sa anti-illegal drug operation ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City. Mahigit 1 milyong halaga ng illegal na droga nasabat. Patrolwoman Charmaine Balunsat magbabalita. Arestado ang 4 na lalaki sa isang buy-bust operation na isinagawa ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, kasama ang Iloilo City Police Station 3 Station Drug Enforcement Team, Regional Intelligence Unit 6, Iloilo City Police Office Special Weapons and Tactics Team noong ika-4 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Zone 2 Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng City Drug Enforcement Unit, ang mga suspect ay kinalalang sina alias Jomar, 42 taong gulang, na residente ng Barotac, Nuevo Iloilo, alias Ange, 27 taong gulang, isang construction worker, alias Brian, 37 taong gulang, at alias Mel, 28 taong gulang, isang welder at mga residente ng Haro, Iloilo City. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang 17 heat-sealed transparent plastic sachet, isang sachet na sealed ng masking tape at 3 knot-tied transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 210 gramo na may standard drug price na nagkakahalaga ng tinatayang 1,428,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang 2 rolled aluminum foil, isang aluminum strip na may residue ng pinaghihinalaang shabu at iba pang mga non-drug items. Kasalukuyang nasa kusudian na ng kapulisan ng 4 na suspect para sa tamang dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng kapulisan kontra iligal na droga para sa katahimikan at kaligtasan ng komunidad tungo sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Sa paghahain ng warrant of arrest, arestado ang isang lalaki na may kasong attempted rape ng mga otoridad sa barangay San Fernando, Basay, Samar. Patrolwoman Maria Elena Singian, ibalita mo. Nahuli ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong attempted rape sa barangay San Fernando, Basay, Samar. Bandang alas 11:10 ng tanghali nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 805th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Regional Intelligence Division 8 at Basay Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted rape na may narekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Basay MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagtugis sa mga nagkasala at patuloy na nagkakasala sa batas upang matiyak ang kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matapos ang anti-illegal drug operation ng mga otoridad, arestado ang isang lalaki sa Claveria, Misamis Oriental. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Danessa Berdos.
Arestado ang isang individual sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Claveria Municipal Police Station sa Barangay Lanisi, Claveria, Misamis Oriental. Sinapandar din sa presyon. Ang gidakop sa pagbagya sa inyong mga duga. So, among gidakop. Kaya may katungod sa pagpakailom. Kanan namin istorya, pwedeng paborbata kanimo. Kinilala ni Police Captain Rodel Labadan, OIC ng Claveria MPS, ang suspect na si alias Dante, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakuha ang maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. 170,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang matandang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa Coronadal City. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Emelu Pedroso. Ang isang lalaking senior citizen sa isinagawang drug buy-bust operation ng Coronadal City PNP sa Purok New Liganis, Barangay Zone 1, Coronadal City, South Cotabato nito lamang ika-3 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Peter L. Pinalgan Jr., hepe ng Coronadal City Municipal Police Station, ang suspect na si alias Ray, 60 taong gulang, may asawa, isang laborer at residente ng nasabing barangay. Nasa humigit kumulang 25 gramo ng hinihinalang iligal na droga na may tinatayang halaga na 170,000 pesos ang nakumpiska mula sa sospek. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek. Nananawagan naman ang kapulisan ng Police Regional Office 12 sa publiko na makipagtulungan na labanan ng iligal na droga sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa droga. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emelu F. Pedroso, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. At mga ka-PNN, 80 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.